lahat. Ako nga po pala si Joel Lomboy and ako po yung nag-assign para mag-report ngayon. And bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Amen. Yes, Father God, Lord Jesus, Lord, Lord. Maraming salamat din sa araw ng Lord. At nakarating po ang bawat isa Lord God. Napatuloy mo kami kabayan at protektahan Lord God. Sa aking maririnig sa araw ng Lord God na patuloy namin may apply Lord God sa aming pag-araw-araw. Patuloy ka po ng Father God, Lord Jesus, Lord, in Jesus' mighty name, Amen. Good morning po ulit sa ating lahat. Sa araw po na ito, ating po pag-uusapan yung buhay ni Daniel. Pero bago po natin buksan ating mga Biblia, atin muna aalamin kung sino nga po ba si Daniel. Si Daniel po ay napili bilang paglingkod kay Haring Nebuchadnezzar sa kanyang templo. Simula po nung tinugkog ni Haring Nebuchadnezzar ang Jerusalem. At ang kasama ni Daniel na napili ay sina Shadrach, Meshach, at Abednego. Yun yung mga kaibigan niya. Bago po sila mapili, sila po ay nangako na hindi kakain o iinom ng pagkain ni Haring Nebuchadnezzar para hindi po madunisan yung kanilang mga sarili. And sumunod po na pangyayari nung nagpatayo po si Haring Nebuchadnezzar ng gintong rebulto at inutusan niya po yung lahat ng tao na lumuhod. Nung lumuhod na po yung lahat ng tao, meron pong tatlong kabataan na hindi lumuhod. Yung mga kaibigan ni Daniel, sina Shadrach, Meshach, at Abednego. Kaya sila po ay hinuli at itinapon po doon sa nag-aapoy na pugol o yung naglalagog na pugol. Then, nagulat po si Haring Nebuchadnezzar dahil nung nasa pugol na po yung tatlong kabataan, ang nakita niya po ay apat. Tapos yung pang-apat po na tao, nagliliwanag. Kaya sabi niya po, lumabas kayo riyan, sabi niya. Then, nung paglabas po nila, hindi po nasunog yung kanilang damit, yung kanilang katawan. Kaya sila po ay kanyang pinalaya. Then, sumunod po na pangyayari nung nagkaroon po si Haring Nebuchadnezzar ng panaginip. Then, nagpatawag po siya ng mga manghuhula and mga salamangkero para ipaliwanag po yun. Pero hindi po nila napaliwanag. Hanggat inihayag ng Diyos kay Daniel kung ano yung liwagan ng panaginip. Dinugimento ni Daniel po kay Haring Nebuchadnezzar. Namangha po si Haring Nebuchadnezzar. Doon niya napagtanto na wala nang higit kina Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Kaya ginantimpalaan niya sina Daniel na itaas po yung kanilang tungkulin sa kaharian. Then, sumunod po, lumipas po yung ilang taon, then napalitan na po si Haring Nebuchadnezzar, sumunod na po si Haring Dario. Then, si Daniel po ay nanatiling tapat, nakita rin po ni Haring Dario yun. Kaya naisip po ni Haring Dario na si Daniel ay gawing bilang pinakamataas na namamahala sa buong kaharian. Pero nung nalaman po ng mga kaaway ni Daniel yung balak ng hari para kay Daniel, ay umisip po ng dahilan para hindi matuloy yung balak ng hari. At ang ginawa po nila ay, inutos po nila na ang sinumang manalangin sa loob ng 30 araw ay itatapon or ilalagay po doon sa kulungan ng mga leon. Pero nung nalaman po ni Daniel iyon, agad po siyang umuwi at nanalangin. Habang nananalangin po siya, nandun po yung mga kaaway niya, nanonood po, kaya hinuli po siya at itinapon po doon sa kulungan ng mga leon. Si Daniel, habang nasa kulungan ng mga leon, hindi po siya nangamba kahit kaharap niya na po yung mga mababangis na yun, yung mga gutom na gutom. Siya po ay nanalangin, then dininig po siya ng Diyos at si Lord po nagpadala ng anghel para patikmamin po yung bibig ng anghel. Amen. At pinalaya po si Daniel at doon po nagtatapos yung kwento niya. Sa kwento po ni Daniel, meron pong 3 points na na-highlight po doon. Una po, sino po ang 3 kabataan na itinapon sa naglalagablab na pugon? Makikita po natin sa Daniel chapter 3 verse 7. Sinabi dito, chapter 3 verse 7. Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach, at Abednego at ihati sa naglalagablab na pugon. Dito po, sina Shadrach, Meshach, at Abednego, tulad po nila, hindi po sila lumuhod dun sa naglalagablab na pugon. Kahit alam po nilang, hindi po sila lumuhod dun sa gintong rebulto, kahit alam po nilang itatapon po sila. Dito nila napatunayan na hindi po natin kailangan lumuhod sa anumang Diyos na gawa ng tao.
napatunayan po nila na iisa lang po ang Diyos na ating dapat purihin. Then, napatunayan din po nila na karapat-dapat silang kaibigan para kay Daniel. Ganon din po tayo, bilang may mga kaibigan at bilang kaibigan na rin. Sa pagpili po natin ng mga kaibigan, dapat natin piliin po yung mga kaibigan na may takot sa ating Diyos. Dahil alam po natin na yung mga kaibigan na yun ay hindi tayo ipapahama. Then, sa point number 2, pinagpapala ba ng Diyos ang sumusunod sa Kanya? Makikita po natin sa chapter 6, verse 3. Sinabi dito, si Daniel ang naging pangunahin sa tatlong tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pampigilan niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Sa pagiging tapat ni Daniel at pagiging obedient niya kay Lord, pinagpala po siya, binigyan po siya ng pambihirang karunungan. At hindi lang po siya pinagpala internally, pinagpala din po siya ng hari na itaas po yung tungkulin ni Daniel. Ganon din po tayo, pag naging obedient po tayo kay Lord, and sumunod po tayo sa Kanya, gagantimpalaan niya din po tayo. Hindi lang po tulad ni Daniel na pinagpala po siya sa karunungan. Pagpapalain din po tayo ni Lord sa ating mga pangangailangan araw-araw. Then yung mga ilalayo niyo po tayo sa anumang sakit. Then yun po, tulad po dati nung hindi ko pa nakikilala si Lord. Dati po mahihayin po ako din. Lalo na po pag hindi ko po na-express yung mga emotion ko, hindi ko po na-share. Then, nung naging na po ako, umati natin na po ako, sumunod po ako kay Lord, then tinanggal niya po yung hiya ko. Then, binigyan niya rin ako ng karunungan ng gaya kay Daniel. Amen! Sa point number 3, bakit itinapon si Daniel sa kulungan ng mga leon? Makikita po natin sa chapter 6, verse 4 to 5. Kaya ang dalawang kasama niya, niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng mabibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang mga tungkulin. Si Daniel po, kapag siya pinagkatiwalaan, yung mga kaaway niya nagkaroon ng inggit kay Daniel, ayaw po nilang matuloy yung balak ng hari para kay Daniel. Kaya gumawa po sila ng dahilan at ipinag-utos po nila ang sino mang manalangin sa loob ng 30 araw ay itatapon sa kulungan ng leon. Ngunit si Daniel ay hindi po natapon. Siya pa rin po ay nanalangin kay Lord. Then, yun po, nung nasa kulungan na siya ng leon, yung mga leon nasa harap niya, hindi po siya natapon, siya po ay nanalangin. Ganoon din po tayo sa mga problemang ating hinaharap o kay mga kaaway natin ay may balang na gawin sa atin. Kaya yung mga persecution, hindi po natin kailangan matapon dahil alam ng Diyos na tama po yung ginagawa natin at hindi niya po tayo pababayaan. And in conclusion po, napansin po natin na sa story ng Daniel, binanggit po na yung pananampalataya. Sa panahon pong ito, yung mga naririnig po natin sa ibang bansa, yung mga naggigera, ang pinaka-importante po sa araw na ito dapat yung faith po natin kay Lord. Dahil yun nga po, hindi po natin alam yung mangyayari sa atin o kaya baka madamay po tayo. Kaya kailangan po natin maging faithful kay Lord na patuloy po tayong manalangin. Yun po na hindi niya po tayo pababayaan. Yun lamang po. Pagkakita